mga gitinguha nga kaugmaran, nagbunga og daghang kalampuan sa iyang liderato o pagserbisyo. Kaniadto og karon nagpabiling maalagaron. Padayon kitang mangilabot ning tulumanon, kay ang tinuod mas ligdong og bililon. Mga bulanon dili malingla sa mga pangdaot og bakak nga mga istorya. Kita og atong kongresista, live streaming na! Mga katauhan ang bida, mga katikaran sa serbisyo ni Edgar Chato. Ipabot kanimo ug babati kaninyo ang serbisyong garantisado. Kita og atong kongresista. A decade has passed since the 7.2 magnitude earthquake struck our island province of Bohol. Let us take a moment to commemorate this important part of our history. The earthquake reminds me of three things. One, our unwavering and strengthened faith in God. Two, our faith in each other's capacity to help those in need. And three, our faith in ourselves, our strength, our determination, and self-sacrifice to overcome adversity. As we look back, we recall with gratitude the many doors of opportunities that opened out of that unimaginable and massive destruction. When we look around, our churches, government halls, and other public infrastructures stand as testimonies of our resilience, as well as the hard work and support of both government and our various partners. We also express hope that the lessons of the earthquake continue to guide our strategies and directions towards greater growth and development. And as we look back in the 2013 earthquake,
we're always reminded of how we can surmount the challenges amidst all difficulties because of unity, cooperation, belief in ourselves, and strong faith in the Lord Almighty. In retrospect, we trace our own lives and how it affected us today and will affect all of us as we look forward to the future. Maayong buntag kanatong tanan. Welcome niining atong special edition sa atong programang Kita o atong kongresista. Kini si Attorney Abel Damalerio sa buhatan ni Congressman Edgar Chato. Adlaw kita karon nga Domingo. Pitsa 15 sa Oktubre tuig 2023. We commemorate this day to celebrate the unity, the strength of the Boholano character amidst all adversity. Usbon ko, mayong buntag, mayong udto, mayong palis, mayong gabi, asa mo na paimutang all over the world. Atong mga online viewers, salamat sa pakikuban niining special edition sa atong programang Kita ug atong kongresista. Dita maglangan, atong ihatag kaninyo atong buotan kugihan nga kongresista sa unang distrito sa Bohol, Congressman Edgar Chato. Daghang kayong salamat, Attorney Abel, ug mayong buntag sa atong mga kaigsuonang Bulanon nga niya sa atong lalawigan sa Bohol. Ug mayong palis, mayong udto, mayong hapon, mayong gabi, ug maybe early morning kay ang uban naa sa kadlawon ang ilang mga oras karon. Welcome once again, but this is a special edition of Kita ug atong kongresista, which normally is aired twice a month. But karong panahon na tungod kay ikanapulo nga tuig sa atong pag-commemorate sa dako kay nga linog nga nahitabo sa atong lalawigan sa Bohol in October 15, 2013. We thought that it will be most important to highlight unsay na eksperyensya na sinati sa Bohol adtong panahon na ug kana usab makahatag og mga pagtulun-an dili lang sa karon nga henerasyon kundi sunod nga henerasyon. Mao kani hinungdan ngano nga doon na kita special edition. Kay lahi, no? Atong panahon nga maghisgot lang ta og kahadlok sa devastation, mga kalamidad, ug uban pa unya mga training nga giagian nato on disaster management. Pero lahi sad og naa na gyud ka sa aktual nga sitwasyon. So pukawo na to ang mga miaging tuig pagkahitabo gyud sa maong linog. Incidentally, Attorney Abel, adtong October 13, which is 2 days, no? Before the earthquake, mausad to ang gitawag og International Day for Disaster Risk Reduction. Usa kini ka declaration sa United Nations adtong 1989. And it is very important to stress nga every day kinahanglan nga conscious tang tanan that anytime nga naay mga kalisod, calamities, man-made or natural disasters, importante nga mahibalo ta unsaon to be resilient nga moatubang niini. So again, today we commemorate the 10th anniversary. So di na to mahibaw-an nga decade na, no? So ang kadugayon sukad sa maong linog, and we are happy also nga maingon nato mixed feelings ta. Nag-uol tas nahitabo, but on the other side, we also celebrate on the successes, achievements of the province of Bohol and our people mahitungod sa recovery. O karon wa na kay halos makita nga traces of the earthquake, pero naa sa atong panumduman, naa sa atong mga nahuna. Di na to hingkalintan gyud ang maong nahitabo. Alright. Tinuod gana Congressman, no, kay gani bisag kinsang mga bulanon nga diha atong tungura sa atong lalawigan sa Bohol or tuwa ka sa silingang probinsya, it will be part ni good sa iyang memory ang atong Great Bohol Earthquake. And in fact, ang atong mga national media, atong tungura Congressman, diha nag-focus ang ilang attention o pagbalita sa atong lalawigan sa Bohol. So ang ingon siguro maitong ilukbak na Congressman, giun sa to paghulagway sa national media ang atong hitabo sa atong Great Bohol Earthquake po nakatuig ang milabay. Yes, that's very important. Tungod kay ang atong national media and local media, regional media,
we're focusing on Bohol. And mabitaw ni karong panahon na mahinuduman gyud nato ang kalig-on sa atong pagtuo sa labang makagagahom kay bisan pa sa chaos, kagubot atong panahona ug kalibog sa mga tao tungod sa nahitabo, wa gyud mo buwag ang kamot sa atong mga katawhang bulanon paghawid sa atong labang makagagahom. So ato kunong tan-awon, no, mas vivid pictures kini tungod sa media. I would like to acknowledge nga atong gikuha ang ABS-CBN file sa ilang programa nga Bandila para mahulagway og balik unsay nahitabo. Alma Julius, yung mga taga rito, lalo't matindi at Binulabog ng napakalakas na lindol ang Bohol, Cebu at ilang pang bahagi ng Kabisayan kaninang umaga. Matinding pinsala ang iniwan ng pagyanig sa mga gusalit simbahan. Ay sa NDRRMC, higit 60 na ang namatay dahil sa lindol. Pero sa Bohol lamang, ayon kay Bohol Governor Edgar Chato, umabot na sa 77 ang patay. Ilang bayan sa Bohol ang hindi pa rin mapasok hanggang ngayon. Mula sa Baclayon, Bohol, nasa linya ng telepono si Ron Gagala. Ron, meron pa ba mga aftershocks na nararamdaman dyan? Alam mo, Julius, meron pa rin at malalakas pa rin yung ating nararamdaman ng mga aftershocks. Kaya hindi tuloy mapakalma, Julius, yung mga taga rito. Lalo't matindi at matagal na pagyanig ng lupa ang gumising sa kanila kaninang umaga. Kanya-kanyang takbuhan ng mga nasa Tagbilaran dahil sa pagyanig dulot ng lindol. Nahimatay ang ilan kaya't binuhat na lang ng mga kasama sa pag-asang makalayo sa dagat dahil sa takot sa banta ng tsunami. Nagkabasag-basag ang mga salamin ng mga istruktura at nagkabitak-bitak ang mga pader. Nawasak ang kisame, pader at ang mga bintana ng Tagbilaran City Hall. Sumunod din ang malalakas na aftershocks. Nagsiupuan ang mga residente sa kalsada. Kasama sa mga nakaranas sa matinding pagyanig ang ilang artista at production crew ng ABS-CBN na dapat sana ay magte-taping sa Bohol. To do an anniversary episode of Banana Split. Immediately after we had breakfast, parang in less than 5 minutes, nag-shake na po yung ground. Nagtatakbuhan ng lahat ng tao kasi wala na talaga nagkakatulakan na nakikita mo umiiyak na talaga lahat ng tao hanggang wala, takbo lang kami ng takbo, bahala na talaga. Ano mga naiisip mo na kapag nangyayari yun? Siyempre ang pamilya ko dahil na basta mahirap para sa amin ng nakakaba. Kasi first time kong maranasan, aside doon sa 1991, bata pa ako, hindi ko pa masyadong alam. Ngayon talaga, na talagang sinishake kami. Hindi nalalayo ang kwento ng mga taga rito sa biglaang paggalaw ng lupa. Mga alas 8 ng umaga, naglindol na. Ito ang lumabas ko. Pag lumabas ko ito ng nasira. Pinadapa rin ng lindol ang mga antigong simbahan sa Lubok at Baclayon. Gumuho rin ang ilang bahagi ng mga popular na beach resorts. Nasa ilalim na ngayon ng state of calamity ang buong lalawigan. I would say unofficially kasi hindi naman written yung report, but these are verified already by our police stations, by our health stations. Nag-abot na ng 25 yung casualties. Pero hindi pa makita ang lawak ng pinsala sa buhay at ari-arian dahil sa nagkasira-sirang mga tulay at kalsada. Wala kasing kuryente at ang serbisyo ng tubig sa probinsya ay pinapatakbo rin ng kuryente.
Julius, ngayon na lang sila ulit nakaramdam ng ganitong kalamidad mula nang malindol ito noong 1990 at 1996. Pero marami tiyak, Julius, na hindi makakatulog ngayong gabi dahil maya't maya nararamdaman pa rin yung paggalaw ng lupa. Julius. Ron, ano ba ang naramdaman? Gaano kalakas yung mga aftershocks pagkatapos ng lindol? Ikaw, nandiyan ka. Ano yung na-experience mo? Kanina, isa doon sa mga naramdaman natin kaninang hapon, mga bandang alas 5:30 ng hapon, Julius, ay umuuga pa rin yung sasakyan. Makikita mo na gumagalaw talaga yung sasakyan na parang inuuga ng 10-15 tao ng sabay-sabay. So ganun pa rin yung kalalakas yung mga aftershock na yan. Hindi ko masabi, Julius, kung ilang ang magnitude noon, pero ito'y ramdam na ramdam pa rin. At makikita mo pa rin yung mga puno na gumagalaw tuwing may mga aftershock. Kaya maya't maya, yung mga taong nasa kalsada, Julius, ay napapaupo na lang bigla dahil kapag ka pala ikaw ay talagang nakatayo sa isang kalsada at lumindol, aabutin ka ng hilo sa pagkakataong iyon. Hindi magkakaroon ng balanse ang iyong pagtingin at gayon din yung iyong disposisyon sa iyong katawan kapag nakaramdam ka ng mga ganong aftershocks, Julius. Hanggang ngayon ba, Ron, takot pa rin yung mga tao na pumasok sa loob ng kanilang mga bahay? Sa katunayan, Julius, marami ngayon ang natutulog sa labas ng kanilang bahay. Kanina may naikutan kami na ilang mga kabahayan, wala itong mga kuryente, pero wala ring mga tao dahil lahat ng tao ay mga nasa damuhan. Sama-sama yung magkakapit-bahay ngayon sa mga open areas. Itong plaza dito sa may Tagbilaran ay punong-puno ngayon ng mga tao na natutulog, umiiwas na pumasok sa kanilang mga tahanan dahil nga doon sa mga aftershock na nararamdaman at baka daw bumigay yung kanilang mga tahanan. Mga hanggang kailan daw yan, Ron, yung aftershocks na yung mararamdaman? Hindi masabi pero unti-unti naman itong nababawasan. Pero base sa ating experience sa mga ganitong klase ng pangyayari, ay by the day ay nababawasan ito. Pero hopefully, mabilis lang sana mabawasan. Kaya lang, kanina napakarami pa talaga ng aftershocks at inaasahan na bukas ay magkakaroon pa rin ng mga aftershocks hanggang sa mga darating na araw, Julius. Alright, mag-iingat kayo dyan. Ron Gagalak. Lisang ta, but then again, karon atong ipasigarbo ang pagbarog ug balik sa atong lalawigang balanan. Okay. Mangutana ko nimo, Congressman. Ako kay bawod jud kog dis ako tong tungura, dagang tanan magstorya. Di sa magkato panahon na pag igo gid sa linog, pu katuig na ang milabay. Dito ni sa among lawak, kay bago pa man to, holiday bitaw. So mga 8-12, dito gyud ta sa among lawak, then sa atong panimalay sa Dakbayan sa Tagbilaran. Og nakabantay ko while having breakfast nga murag naka-feel ako'y kinaunahan nakabati nga naay movement. Then napaong ang kuryente. Radio dahil mo naunang napaong. And then later on ang kuryente. So I knew that it was an earthquake. So gidiretso na ko bira nga akong kapikas si Mayor Poreza ug si Trisha didto sa South. Kaya nahibalo ko nga kung mukusog, we would be safer nga naa sa South. Pero hingsik ug kusog gud kaayo nga ang among panimalay gaswing kay part this is the house of my parents unya dugay na ni nga balay, so kahoy ang many parts of it, so nag-swing gyud siyang kinakusgan. Ang masud sa akong ulang, sige maingog, my God save us, akong kapikas ug ang akong anak. I wanted to really get down kay mo inasud sa akong hawa diha sa building. But ang usa na mo ka security or staff ning saka mingon nga ayaw sa karon makahunong ang muhunong sa niguna sa tamo naog. So that was what happened. Onya we went straight to the car, diretso mi sa Governor's Mansion because ang hisod diretso sa mo ang destruction and massive destruction gyud tungod sa kakusog niini. And protocol man nato sa disaster response nga without need of call mo adto gyud sa command center for the disaster risk reduction management nato mao na ang atong Governor's Mansion. Wala pa man nato mahimo ang Tarsier Command Center. It was built later, although diha na ang Tarsier 117, and it was very
It's a good blessing yun nga natukod na to ang tarsier that's 1 year earlier. And so we had already teams on the ground nga mauhing tabang sa atong command center. So from there, may ato ta diretso sa Governor's Mansion, halos dugay mi kaihing abot sa Governor's Mansion tungod kay ang mga tao diha na sa kalsada hasta to nanggibit-bit og dextrose, nanggibit-bit og unsa to because they were shouting tsunami. So nahadlok ang mga tao gyud nga naay tsunami. So what I did, I called Director Rene Solidum. He was then the director of FIVOX immediately. Karon secretary niya siya sa DOST. Unya ato siyang gipangutana na abay possibility nga mag-tsunami ang Bohol. He assured me nga wala. Okay. So tungod kay ang atong epicenter was in the center. Primero nilang ga-identify sa epicenter was Carmen. Unya later on ilang gi-move into Sagbayan kay I was always asking question, if it's south fault in the province of Bohol, ngano man nga north man ang dagko kayo nga damage. Wala pa hingkit itong fault sa Inabanga, sa Anonang, wala pa. It was later nga miingon sila na ay fault nga di ma-register before, pero karon nakita na register na. So you went immediately also to Anonang o nakita namo tong dako kayo nga lift. So that was the situation nga reaction na to after the incident happened. Yes. Of course, kitang tanan haybawang atong tungura sa 2013 si Governor Chato mo'y nagtimon sa atong lalawigan isip atong governor atong tungura. Unsa may initial gibuhat ni mga tugob nga murag dako magyutong tan-aw nimo problema, very swift siguro ang action kinanglan murag kinanglan decisive leadership to murag mao jud napakita nimo siguro ang panahon na ato very decisive anang orasa anang adlaw gyud sa Oktubre 15. Mao ako giingon nga it was a different thing anang mag-planning, mag-discussions ta, mag-training for disaster response ug sa actual na gyud. Kay mugawas gyud ang tanan nimong quick response nga effort. O kadto apil na sa ato ang pagtawag dayon sa tanan nga mga disaster teams nga diha diretso ang atong local pa primero, and we were doing monitoring work. Nakita nato ang daghan na gyud kay damage ng mga simbahan. So it was the magnitude of the damage nga we felt immediately maoy diha sa atong mata. And we were then, number one, we created the different committees, kanang cluster response teams. Instead of just the usual, 6, atong gi-expand into 16 so that the different sectoral needs of the province of Bohol can be attended to by different groups. So ang healthcare, ang nutrition, infrastructure, tanan. So what was basic also, kay response pa man tong panahona, retrieval, and also recovery. Kay basig na apay mga survivors nga natabunan sa mga rubbles. So mao to'y primary gyud, no? Ang atong unang response. Unya, I am also very happy nga si Vice Governor Inday Conching Lim, together with the members of the provincial board, and you were included in the team, Attorney Abel, quick pod nga nakatawag diretso og kaning session sa atong sangguniang panlalawigan so that at 12 o'clock on the same day, we were able already to declare state of calamity in the province of Bohol, which opened the doors of more support to our province. Unya, the other thing that we did, which was very important in the recovery, kadtong pag-create na to og data team. Day 1 pa lang, diha na tayo data team. That was busy in gathering data, reports on damages. Kay mao man ni siya ang mahimong magamit paggama na nato sa rehabilitation plan. Our rehabilitation plan was very important in the recovery. Kay ang tanang national agencies na guided by the rehabilitation plan, including the releasing of funds. We did not concentrate the funds in the provincial government. We made sure that these are all allocated to the different agencies of government nga mo implement, and then downloading them also to the local government. Aron dungan ang pag-execute sa maong mga proyekto for recovery. And the other thing that was important, tungod kay daghan kay simbahan, heritage sites nga naigo, affecting of course the face of the province of Bohol in the tourism community. Kay mao magyud mga attractions good sa atong lalawigan. We got in touch, no? Close ang among coordination with Bishop Medroso, Bishop Noel,
of the two dioceses kay aron nga maklaro nato og unsay mga plano sa simbahan may tungod nini. And one thing we said, bisan pag magtampo ta para pagpabakod sa atong simbahan, lisod kaayong bakuro ni because of the magnitude of the damage. And so we were proposing nga atong i-appeal sa rehabilitation plan ang restoration of the churches and the heritage sites and structures. And so with the concurrence of the Catholic Church, gisud nato ni sa rehabilitation plan sa provincial government, unya mao'y atong gipada sa PDC, Provincial Development Council, Regional Development Council, National Economic Board, hangtod na sa Department of Budget, sa Office of the President most especially. And I would like to give special recognition to President Pinoy, who even slept here in the province of Bohol. I think he visited twice. And the second time, dito na siya nagtug sa usa ka tent diha sa Luon, doon sa Lintuan Beach. Unya, kuyog si Secretary Butch Abad, Dinky Soliman, Mar Rojas. So, they were all in a team when they came to the province of Bohol. Mao to nga, sa yun ang coordination because that was also put in place. So, mao na yung mga nahitabo o sequence of events. But I am very thankful kay ang dinis atong lalawigan hinggawas gyud ang bayanihan spirit sa mga Bulanon. Correct. There were some towns nga less affected. Labi ng mga Anda, katong dito Eastern sa side. Eastern side. Sila mo'y nanganhi to help us. Unya, ang ato pong mga medyo arangan-arangan nga mga Bulanon, nga wa kayo maepektuhe, they were all willing to share. So, ang spirit of community, spirit of bayanihan, maugyoy angay ma-highlight karon. Labi na kay nagsaulog ta or nag-commemorate ta sa 10th year anniversary, let us not forget the very positive lessons that the Boholanos learned from that tragedy. Yes, and then I understand, Congressman, no, although Governor si Kong Chato Tungtungura, ako board member ko, di ko makalimot. Very swift kay itong imong call, pagtawag og special session sa Sangguniang Panalawigan under ni Vice Governor Lim, galisod pa ito kaagi itong mga kaubang board members gikan sa layo. But, kaluoy sa Ginoo, nakurong Congressman, dito biga session sa atong mansyon. Og na-declare dayon ang state of calamity anang adlaw. So, nindot mo to. Labi to pag imong pag-text po di mo sa mga mayor. Di ba kay mga text blast ka to, Congressman? We had the facility of a text blast that can reach the barangays instantly. So in just a few minutes, na-disseminated ang atong instructions and information. But what was critical, because we did not have power. Yeah. Mao to nga daghang communications facilities nga ing bag down yun. Kaya wala man tayo kuryente. Nadugangan pa ni pag Yolanda dito sa Leyte. No? So in fact, that was one of the lessons nga nung nagdali-dali yung taghimog reaction plan na pod nga magama ta sa interconnection sa Bohol and Cebu, and also we came up with one Bohol Power nga karon hopefully makareport sila nato ug unsa na nahitabo kay ang deadlines ra ba nila end of 2023 nga mas fully powered na gyud ang Bohol aron na resilience, unya ang assurance ang time frame either end of 2023 or 2024. Karon maningil nita sa NGCP og sa Buheco og sa 1, 2 and BLCI unsa na ang atong progress karon. We are expecting this already to be resolved by now. Mao na usa ang katong power issue was really a very major concern nga naglisod ta og address at that point in time. Yeah. And then I recall, Congressman ato tungura dito magkaga-office ato sa mansion kay murag nadaot pa pud ang Capitol na to, ang atong karaan nga Capitol. Amo ta katuog magtarong ato mga panahon na murag kanang lisod siguro to tong higayunan nimo pag decide, and then diha man to yung mga nakita ng observations nga ang imong authority pag-delegate. Giunsa man to nimo, Congressman atong tungura? Mausad na usa ka hinungdan ngano nga ang atong governor's mansion very resilient kay kahoy man lagi na siya tanan. So tungod kay kahoy igor ra siyang muswing. So we moved to the governor's mansion. Wa na ko kauli og bay for quite some time. Kay didto ta nag-focus. Tungod sa kadaghan nga decisions nga himuon, tungod sa kadaghang reports nga kanang dawaton. And then there were so many visitors nga musod to volunteer. Labi na tong gikag kauluhan. What was lucky was ang atong airport na close lang for a while, gamay ra kaayo, but it opened again. So ang mga taga Luzon, taga Manila, nga mga teams nga mo respond, the first team was MMDA of Senator Tolentino, who was then the MMDA chairman. So naka-respond sila diretso. So
ang importante man gyud ang communications and the basic facilities. Water was difficult tungod kay wa kay kuryente, wa sa kay tubig, no? So it really made a wake up call to everyone on the needs of our community. So, ang imuhang style ato pag-approach ato, di man makaya gobernador sa liga na to, so gi-delegate, gi-cluster, giunsa mo to nimong mga style nimo ato kay daghan mga aspect ato sa ati manonon. One very important lesson, leadership. We must be able to delegate. Delegate. We must be able to capacitate other people. Para bito, ikaw mo head sa usa ka organization, you make sure nga naa kay willingness nga mo share sa imong accountability and responsibility. Kay kung di ka mao mo delegate, inagabot sa panahon nga naay critical points in your organization, tanan nga problema ana nimo mosangko. But if you have capacitated your health group, your infrastructure group, your finance group, your agriculture group, social services group, mao nang 16 ka buo ka groups gyud ang atong libuhat. Every time there is an issue, musud diretso dito sa cluster. If there are reports on damage, musud sa data team. And all these teams, di ko kalimot, every 4 o'clock, every day for 1 month, Report. nag-meeting gyud tanan sa mansion. In fact, mao na hinungdan nga nung atong pagkita namo the first time sa bag-o natong Secretary of Health, si Secretary Ted Herbosa. I was thinking wa ko kailan niya. So sayo ko adto pag budget hearing kay gusto ko nga makaila personally sa bag-ong secretary. Pero pagkita pa namo in front of many other congressmen, siya mahingrit. Governor, matagal na tayo hindi nagkita. So, sumpay-sumpay lang ko, kay kaparorino po kung kaila ko. Pero, maingon na po siya dahil later on. Imagine, 2013 pa yung earthquake nangyari. Di ba? Palagi ako nasa Bohol. He was attending the meetings because of Secretary Ona. Secretary Ona was then the Secretary of Department of Health. Ug di siya kanhi ang mutambong sa meeting kadto si Yusek. Yusek pa siya adto Herbosa. Now, he is the highest official of the Department of Health. So, mo to nga, tungod sa frequent meetings nato, daghan ang mga national agencies nga gipada diri, international organizations nga gipada diri, mga grupo nga hingtabang sa atong first quick response sa atong recovery, and then later on mga rescue teams nga nanganhi dinhi, and later on ang rehabilitation. Yes. And then, if I may add, Congressman, dahil mga feature, dagalito news ato sa mga different national media outlets nga describe mo nga tired na kuno atong panahon na but very determined. Bisan siguro kitang tanan, why makapangandam o siya angay i-react buhatonon sa earthquake, pero at least atong panahon na nagpakita gyud kag decisive leadership. So, salamat sa imong magkugyat. One very important principle in leadership is making sure that other than sa usual nato nga response o emergency, we should be able to inspire people. Kanahang na ng leader, dili mo ay mauna o ka discourage, dili maunag ka luya. The leader must always be in the front line, and ako yun ang ginumduman kanunay. When everybody is low, you have to inspire. Yes. And that was my major concern. How to inspire, how to motivate in spite of the adversity. Wow. Thank you, Congressman. And then, ako, board member, magtungtunga magka-share po ko, pero maka-enlighten dugang si Congressman ini. Unsa ka significant ang partnership o ang tinabagay sa national and local governments, labi na atong tungura atong time si President Noynoy Aquino to, Congressman. Dako kaayog value ang maayo og relation sa national government. Because ang atong local governments, first responder gyud nato ang mga LGUs. Let me acknowledge the efforts of the LGUs, mga mayores, mga leaders sa community, mga barangay, mga kapitanes, katong mga leaders. And not only the formal leaders of government, but also non-government organizations. It was really a test of leadership. Leadership sa national, leadership sa provincial, leadership sa local governments, leadership sa non-government organizations, leadership sa simbahan. It was really a test of leadership. Unya mauni nga ang mga tao pod, we're very willing to cooperate, collaborate, and give their own share. Kay sila mismo leader sa ilang panimalay.
every parent, every family na ay leader sa natong gisunod sa pamilya. So everyone just responded quickly. Unya ang mga leadership talents, potentials nanggawa sila on their own. Imagine ang atong lungsod sa Mariboc, Tubigon, dili masud tungod kay ang abatan na ang loon, ang duha ka tuloy. So, out of the blues lang nanggawas to mga bangka, nga transport. So again, dili nimo pod ma-underestimate ang capacity lagi sa atong mga katawhan nga mopakita og kaugalingon nga kusog in times of difficulties. Yes. And then, of course, atong garbo sa atong lalawigang Bulanon, ang kinaiya sa Bulanon, Congressman, labi na ang pagka maampuon, masaligon sa Ginoo. And then, sayod ta, in fact, nalipay katarong nga nakabarog na, grabe ang kadaot sa atong mga simbahan. Although nalakbitan nimo ni kagamay ganiha, pero very unique ang sitwasyon ng atong mga simbahan, naroon may separation of church and state, pero napangitaan atong paagi nga nabalik ug barog ang atong mga simbahan. Labi na nang grabe nga napulbos ng Loon ug Mariboc nga simbahan. Mo acknowledge you ko sa atong mga obispo at that point in time. Before Bishop Abet came in and Bishop Parcon dito sa Diocese of Talibon, Bishop Medroso was on top. Sa Tagbilaran. In Tagbilaran. And Bishop Noel, may he rest in peace, moy dito sa Talibon. Very strong po ang atong collaboration. Tungod kay pagkakita na ko nga mga simbahan na gyud mo na igo, I have to call the bishops and first ask them to secure. I gave an order to all the law enforcement agencies to help the church secure the areas. Kay mga national treasures, magud ning mga simbahan. These are not just church properties as is, but this is also treasured by the Filipino people as national treasure, heritage sites. So, most na hinungdan nga we have to ask the concurrence of the church nga i-appeal na to sa provincial rehabilitation plan, buwahan basin ra og ma-approve sa national government mga punduhan. There was a big debate on whether or not government can spend money for the restoration of the churches, kay separation of church and state lagi. But we argued on the fact that ang atong mga simbahan lagi are cultural treasures and treasures of the Filipino people and heritage sites. And then finally, the rest is history. Nasugot ang atong national government. So gigamit nato ang mga agencies, primero TIEZA, but later on dito na gyud ang implementation sa National Historical Commission ug sa atong National Museum. So now we thank the people who helped us. Kato si Pinoy for approval, si Butch Abad, who was the budget secretary, and he used to be also very inspired by what they did in Batanes. Kay taga Batanes man to siya. Sila mo'y nagtinabangay gyud nga mapahiluna ang mga budget sa social welfare o sa ubang mga department. Again, Dinky Suliman, may she rest in peace. Yes. And then of course, ang pirmi pong istorya labi na sa mga local government units ato katong gitawag og BEA, no? Atong ipahinumdum siguro sa mga kaigsuonan, Congressman, unsa tong BEA, katong Bohol Earthquake Assistance Fund, kay dako kay tong tabang labi na sa atong gagmay ng mga LGUs. Yes, ang atong Bohol Earthquake funds asa ko nang gisulti gibahin-bahin from the different agencies. Ang ato rag yung gidawat as far as national government was the 2.3 billion BEA, Bohol Earthquake Assistance. Pag-abot sa Kapitolyo, ga-convene mi sa DILG, sa atong kining provincial government, the LGUs, unya gasabot nga dunay common monitoring, unya mo submit ang mga LGUs sa ilang final proposals. They get a share of the BEA funds. Ang rule is download yun sa local government. O mao na nga ang mga projects ang ga-implement na ang mga munisipyo based on their plans. Unya ang nag-monitor ang atong Provincial Engineering Office and the DILG. Kanunay silang complementation. Yeah. So sila gauban. Appeal sa mga challenges nato nga dahay ubang projects nga paspas kayong pagka-implement. Napo ubang projects nga may mga problema kay mga contractor, problema, whatever. But generally, as far as completion of the entire program, I think it went already as far as mga 95%. I am hoping ang uban pod nga mga agencies makahuman na pod tanan sa implementation kaya na may long gestation periods good. Panalitan kaning power supply, long gestation period na. Dili na kay
pagplano na to diretso ini kaugma na ana nga maningil ra ba to mga tawo unsay gibuhat pero kita mismo nahibaw nga 2023 pa jud ending o first second quarter of 2024 man appeal sa framework nga gisunod sa mga implementors. So as governor dili man kitay main implementor on many kay gibahin-bahin man sa different agencies, but our role was really to monitor. Yes. And make sure nga they are within the time frames. Waray ba yung mga kaigsunan, ano po na day katuig. Lain-lain tag mga istorya, kasinatian, and every time mag-istorya, daghan kay muratag, murala tag kwan bitag kurso. Ako bitaw to mura dito sa kusbay, ako bitaw to ano, murag animated ta pero karon salamat sa Ginoo niya ang atong ball gipasigarbo na to ang kabaguan. Before ta mahimo og break, Congressman. Yes, Congressman. Mao na akong gingon lagi nga tanan nga mga bulanon, pwede na itong mapangutana, pwede nga maistorya, they have their own story to tell. Yes. Ang importante lang we always look at the positive side of things. We learn from unsay mga weak points nga natong na-experience and then we move forward. Yeah. So kanang pagtinabangay, importante, national government's presence was important. The partnership was important. NGOs. Ang mga partnership, NGOs, ang atong pagsusi nga ang atong mga eksperyensya sa kalisod, mahimo natong pagtulunan for the next generations of our province. Yes. Unya apil pud ani ang pagsiguro nga ang kalambuan, ang atong seguridad as a province and as a country, people, ma-insured nato nga better for the future. Yeah. And then simba ko na ay mga laing mga katalagman, then simba ko lang mas ready ta, mas resilient ta, mas andam ta. Yeah. And then ato pong pasalamatan mga nameless heroes na to, mga private groups, civic organizations on their own, naglakaw sila, nanuris mga baryo, naghatag og mga hinabang, mga silently working at the sides nga nagtabang nga tagalaing probinsya galito uban, Congressman. Kay salamat nila. Correct. And also akong pasalamatan di ay ang atong FIVOLs. Yeah. By the way, just a few days ago, nag-install ta og mga markers, ang sa diri sa Loon, atubangin gyud nga simbahan, unya ang bag-ong director karon, Director Bacolcol was leading, So dito sila Mayor LV, ang atong Office of the Governor, si Vice Governor dito sad sila nga represent ni Gov. So ang importante kaayo nga dili nato kalimtan bisan pa kung nilabay na ang usa ka dekada. Unya also, before I step down of the Capitol as Governor, Yes. magpasalamat ko sa data team. Kay kani mo ilang gihimo, lawig sa pagdumala. This is a chronicle of our term as Governor 2010 to 2019. Unya, gidistribute nis mga libraries atong panahona. Naa pa ang mga copies ani, hinaot nga mabasa og balik. Mao ni ang mga page about the earthquake nga naigo ang atong mga simbahan. Unya, naapo diri ang bag-o ng mga edipisyo after the restoration. So, naadit sa diri. Na message ni Bishop Abet-Uy o ni Bishop Parcon. So, if you want to read this, we have copies of the libraries. And then also, we're hoping to have this uploaded. Yes. Okay. Daghan pa tag i-discuss na pero before ta mohimo og break, allow me, Congressmano, to say thank you sa ato mga kaigsuon nga nagsubaybay. We join you in spirit and thanksgiving sa pagbangon sa ball. Si Ma'am Lisa Quirog, thank you Gov Kong Chato for this special episode to remind us. Say atong again, Mayor Dodo Humawid is watching. Good morning. May God bless you and may your plans and prayers come true. Board Member Aldnar Damalerio, keep up the good work. Congressman Chato, Wingans and Roses, God bless. Salamat sa mga serbisyo. Oh, hasta si Leah. I woke up to the 33-second siren at the command center at 12. Yeah, kay ga-siren man daron ng pag 8:12 as a commemoration. Si Jason Perez, Mary Jane Binislayo, good morning Kong. And then si Janril, si Rubian, Enero Minere. Of course, daghan pa ang atong mga kaigsunan. Duyog kamo sa ato ang pagbangon, pag-ampo sa ato ang lalawigang bulanan. Let's have a short break. We'll be back in a short while.
Binulabog ng napakalakas na lindol ang Bohol, Cebu at ilang pang bahagi ng Kabisayan kaninang umaga. Matinding pinsala ang iniwan ng pagyanig sa mga gusali at simbahan. Ay sa NDRRMC, higit 60 na ang namatay dahil sa lindol. Pero sa Bohol lamang, ayon kay Bohol Governor Edgar Chato, umabot na sa 77 ang patay. Ilang bayan sa Bohol ang hindi pa rin mapasok hanggang ngayon. Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Natuntun na ang bagong fault na pinagmula ng malakas na lindol na yumanig sa Visayas noong nakaraang Martes. Inaalam ngayon ng PHIVOLCS ang sakop ng bagong fault na ito. Nakita ng PHIVOLCS ang lakas ng puwersa ng paggalaw ng natunto na fault. Napaangat noon ang lupa kaya nagkaroon ng mistulang pader ng lupa sa lugar. Mula sa Inabanga, Bohol, nakatutok live si Ruth Cabal. Ruth? Mel, Mike, nandito tayo sa St. Paul Parish. Ito ay isa lamang sa mahigit 20 simbahan dito sa Bohol na napinsala nga ng lindol. At kung makikita nyo dito sa aking likuran, yan yung gilid ng nabahagi ng simbahan at halos gumuho na yung buong simbahan na tanging itong harapan na lamang yung natitira. Sa pag-ikot natin dito sa buong bayan ng Inabanga, nakita natin mangilan-ngilan lang yung mga bahay na napinsala. Pero ang kinagulat ng mga residente dito, yung pag-angat ng malaking bahagi ng lupa sa barangay Anonang. Ayon sa mga eksperto, posibleng yan na raw yung fault na pinanggalingan ng lindol. Dating patag ang mga sakahan dito sa barangay Anonang, bayan ng Inabanga, Bohol. Pero nang lumindol, umangat ang lupa. Parang naging hagdan-hagdan tuloy ang mga palayan dito. Nagsasaka raw noon si Felix. Bigla lang gumalaw ang lupa eh. Medyo may kalakasan. Tapos tumalon ako sa crack na lupa. Hindi niyo napansin na noon na may crack na pala. Anong nagulat kayo? Nagulat ako pag tingin ko dito na may crack na pala. Dati po ba, ano bang itsura niyan? Level yan eh. Oo. So yung mga palayan na yan, magkakadikit dati yan? Isang diretso Makadikit lang yan eh. Oo. Ngayon, nasiparate na. Sabi ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, ang umangat na lupa ay tinatawag na hanging wall. Ang baba nito ang footwall ng isang fault na gumalaw kaya nagkaroon ng lindol. Reverse fault daw ang nandito dahil paangat ang paggalaw ng lupa. Di katulad ng mga karaniwang lindol sa Pilipinas na dahil daw sa side slip fault o paggilid na paggalaw. Bagong fault ito dahil ang dokumentado lang noon ng PHIVOLCS ang East Bohol Fault na nasa may silangang bahagi ng probinsya. This side, which is the hanging wall, this one moved up. Pero ito ba bumababa or naiwan lang siya dyan? Naiwan lang siya, ito lang tumaas. Okay. We already have an idea that there's a fault on the northern side or offshore of Bohol sa north. That's why in 2007, nung gumawa kami ng hazard maps, in-incorporate na namin yung fault on the northern side. Hindi nga lang namin alam kung saan exactly. Okay. So now, nagpakita na siya. Kailangan masukat ng PHIVOLCS ang lawak at haba ng nabuong hanging wall para matukoy ang sakop ng bagong fault na ito. Ang West Valley Fault halimbawa sa Luzon, mahigit 1,000 kilometro mula Rizal hanggang Tagaytay. Ito yung kalsada dito sa barangay Anonang na naputol at nasira dahil pinaniniwalaan na sakop ito ng fault line na gumalaw ng magkaroon ng magnitude 7.2 na lindol. Ayon sa PHIVOLCS, ang fault line na ito, posible raw na dire-diretso ng ilang daang kilometro, ng ilang bayan at ng ilang bundok pangaraw. Mula rito, naglalakad na lang ang mga residente para makarating sa kabilang barangay. Bukod sa transportasyon, apektado rin daw ang kabuhayan ng mga taga-barangay Anonang. Nag-amuga na diyan, trabaho na naon, nahugmak po dito. Gamay na lang, marag katunga na down. Hasta mo ang mga hayop din ay pinanakabuk na disgrasya ka. Mikan sa kanang paglinog na nagan. Naguban, nasod sa mga ibang kanal ng dagko. Pag ato na mo anang palis na lang po ato patay na. Sa ngayon, di pa raw mapaliwanag ng PHIVOLCS kung bakit tila di napuruhan ng lindol ang Inabanga kumpara sa ibang bayan na mas matindi ang pinsala. Pero pagtitiyak ng PHIVOLCS, wala namang dapat ipangamba ang mga residente. Kapag nag-move na yan, it would take probably several hundreds of years para mag-accumulate ulit ng energy. So parang nalilis na niya yung kapag tao yan, na-release niya, yung pent-up emotions niya, na-release na. Okay. So mag-iipon ulit. Mag-iipon ulit for
Pero matagal pang Matagal pa yan. So hindi po dapat matakot. Huwag po matakot yung mga tao. Isang linggo matapos ang lindol, unti-unti nang nakaka-recover ang mga taga Bohol. Sa Katigbian, dahil nasira ang loob at labas ng Immaculate Conception Parish, inilabas na lang muna ang mga nasalbang imahe at mga upuan. Ang mga tinatayong tolda, donation daw. Pero ang mga kahoy, inutang muna ng parokya. Kaya para makabayad, nagfa-fundraising ang kura paroko sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga souvenir. We have to have some suitable place for people to congregate and comfortably listen to the Word of God. We have to build these buildings for how many years, but we have to build the emotional, spiritual disposition of people for only a few weeks. Better, of course, than the first day. A lot better than the first day because people now are starting to have parang na-adjusted na sila minsan sa tremor, hindi na masyadong nagpapanik. Kung wala yung aftershock, babalik na lahat. It's very easy to recover when the aftershocks are over. And then, yung delivery naman ng mga services nandoon. Sa ilang bahay, kahit di masyado napinsala, sa labas pa rin natutulog ang mga residente sa takot ng aftershocks. May kanina rin sa Barangay Anona ay nagpunta dyan ang GMA Kapuso Foundation para mamigay naman ng relief goods. Samantala, dyan sa Barangay Anona ay wala namang napaulat na casualty doon sa pag-aangat nga ng lupa. No, ang sinasabi rin ng FIVOX ay pag-aaralan pa nila kung yung mga bitak ng lupa o yung malalaking pagguho sa ibang lugar ay may kinalaman dyan sa fault line na yan. At tiniyak ulit ng FIVOX na yung mangyayaring mga susunod na aftershocks, mga 2 to 3 weeks pa raw yan. Pero hindi na raw yan magiging mas malakas doon sa major quake na 7.2 magnitude, Mike. Balikan natin yung fault route. So, hindi pa natin tukoy kung mula saan, hanggang saan, yung fault na yan, Ruth? Hindi pa, Mike, kasi ang sinasabi nila, dati na raw nilang napansin na medyo mukhang may fault dyan sa area na yan kasi nasa babang bahagi ng Bohol yung nakita nilang documented na fault dati. So ang ginagawa nila para talagang basusing ma-inspeksyon yan, nilalakad nitong mga taga-FIVOX yung talagang yung diretso, yung haba nung mga nakita nila na tinatawag nila na hanging wall. Kahapon, 5 kilometers daw yung nilakad nila. So ngayon, nakita naman natin na 2 teams na sila na naghiwalay. So wala pa tayong report kung nakakailang kilometro sila nang nilakbay ngayong araw na ito, Mike. Maraming salamat, Ruth Cabal. Yan, niya kita karon sa special edition sa atong programa kita og atong kongresista aron paghandom sa katuig nga milabay sa Great Bohol Earthquake, a decade of strength. Balik ta sa atong mga discussion. Salamat din no GMA News sa inyong pagbalita sa mga hitabo atong na katuig ang milabay. Congressman, atong tungora ikaw may gobernador sa atong lalawigan, I'm sure gawas sa mga gipasigarbo natong kaugmaran sa pag-recover. Di pud lalim siguro itong mga hagit nimo atong tungora pag dumao sa atong recovery efforts. Tinuod na Attorney Abel og maghistorya tag hagit. Ang primero gyud nga challenge was how to inspire and motivate sa mga katawhan nga very depressed at that point in time. At the lowest ebb of their lives, it was so important to motivate them nga moatubang sa hagit and challenge. Dili magpakawa sa paglaom. Mausad na hinungdan nga nga we have to strengthen the response of government through the 16 response cluster teams that I mentioned earlier. Unya, kadtong 16 teams, naana dito ang local, naana dito ang national, naana dito ang international. So, gi-combine na tanan. Aron quick ang ilang response po nga mahimo. And the other point nga challenging was data gathering. Dili sa yon. Mo-acknowledge ko nila John Bistal sa PPDO, mga kauban, tungod kay sila magyud mo atong gisaligan sa pagkuha sa mga data. Di mahimo ang atong rehabilitation plan ug wala diha tong atong mga data nga gikinahanglan because we want to direct our focus to the most in need nga mga areas o mga panginahanglan like infrastructure and the rest, no? So coming up with the rehabilitation plan was also very challenging. In fact, we were able to submit a rehab plan to the national government, again to the agencies nga agian ini in less than 2 months. So in record time, as national government would say, we submitted in the fastest among the areas nga may agi og disaster tungod kay gitakaan gud og focus nato ang rehab plan. It was a comprehensive plan. Unya ang nindot lang pasalamat kay ang national government nagsunod sa atong plan in their releases. Of course, the figures magkausub-usub kay naa may validation gikan sa mga nagkalain-laing ahensya,
But gisunod gud nila ang atong recommendations dito sa rehab plan. So, ug unsay makit-an nato ron nga mga restorations, whatever, dili ni sila nahitabo by accident or nahagbong lang nga wa mo agig plano. So we always say it is important to have a good plan, and it is important also to be faithful to our plan. Aron nga mas dali nato makuha ang kalambuan, no? So or realization of the programs that we have included in our plan. And then ang usa ka dakong challenge kadto yung darkness that fell into the province of Bohol. Grabe to. Kay gisundan magutas Yolanda po. So anyway, open po na og doors because we learn nga ang national government maoray na ay mandate on power. Correct. In the IPIRA law, the local governments do not have a say in the Wala tay labot, ana. Wala tay labot. So at that point in time, I was saying nganong dili man talabot nga kita man mo stakeholders nga maigo basta na ay insufficient power supply. And that was the reason why we created the Bohol Energy Development Advisory Group. Bedag. With the consent and collaboration of DOE, ERC, kasi sila may direct nga responsibility on power planning. Aron ang local government doon ay participation sa local planning. Yes. And that was how it happened. Together with these national agencies and in consultation with local governments, in consultation with the DUs and the stakeholders, nahimo nato itong plano nga mag-interconnecta sa Cebu to Bohol, aron doon na tayo redundancy nga power connection from Leyte to Bohol. Unya, doon na sa kay standby power under the Bohol, One Bohol Power. Gi-create nato itong One Bohol Power nga grupo, nga ang atong mga distribution utilities, sila maoy mag-lead in the One Bohol Power. Unya, naay usa ka standby power nga in case mo fail ang Leyte, mo fail ang Cebu, naapag yung kay land-based power nga mo operate. So, once this is all completed, again, our blackouts or brownouts nga frequent will be a thing of the past. Mo na siya i-target dito. Yes. And soon, again, that will be realized because the deadline is late, 2022 or 2023 or first quarter, second quarter of 2024. Yes. So, maunay usa. Ang usa ka advantage gud na kay connectivity nga redundant is naapil na ang Bohol sa loop. Murag Sa naringin. loop sa power. Sa una man gud, tumoy rata sa power kay gikan sa Leyte ang Bohol, anhara man kutob. So ang nahitabo, ang atong power demand magsigig agad sa demand sa Buhiko 1, Buhiko 2 ug sa BLCI. Unya, ang mga pil nga investors po din kana ra po mga mudaog sa bidding sa Buhiko 1, Buhiko 2 ug BLCI. Because under that concept or under that situation, dili man makabutang excess power ang Bohol tungod kay wa may exit, wa may lain nga mopalit sa power. Natumoy tas Kung dili pisi. ang local, tumoy tas pisi. So karon nga naa kay interconnection. Daghanang mosudin hing solar power, renewable energy power o ubang power investors basta no to coal kay gi-adapt man pod nato atong panahon na ang policy nga no to coal. Ngano man nga makatabang pag-invite sa investors tungod kay ang atong excess power ug naa may excess power nga maproduce ang Bohol pwede na ibaligya sa WISM. Sa market gyud sa tibuok Pilipinas on the network na siya sa atong power generation and power supply. So dili nakalimited og demand sa Buhiko 1, Buhiko 2, kay naa naman kay or BLCI, kay naa naman kay kadungan sa imong excess power. Yes. So Bohol can be a producer of power beyond the demand of the province of Bohol once all these are put in place. So, pero ang challenge dugay lagi lang pod nahuman. Tiyo pay after 2013 gisugdan natong plano, gisugdan og lihok, pero naay time frame niya nga medyo taas-taas. Nga ato mga tao impatient, inigapawong sa suga ano sa magunay unsay gihimo, but it's good that we have this time to explain again to them nga gestation sa mga projects nga ni taas gyud. Maningil ta sa NGCP, maningil ta sa One Bohol Power ug dili ni nato makabot by the end of this year at the most 2024. Yes. So mao nay ato lang gipahinumdom sa kanunay. So at least maklaro nato no nga gikan sa hitabo sa Linog ug sa Yolanda
nag-execute na nga ato ang leadership ni Governor Chato atong panahon na mao na ni atong ongoing nga mga trabaho sa One Bohol Power and kanang sa connection sa Maribohok ngadto sa Cebu. Pareho ra ko po na sa atong mga plano nga dinagko sama sa airport. Nga murag 30-40 years usa pa nato natukod ang airport kay yuta ra magyud ang naa dinha sa panahon nga assume ta og governor. Unya paglingkod nato nangita pa ta sa pundo until primero to national government funding dili kaya. So nangita taglaing sources of fund hangtod ning abot ta sa JICA. So, mo na akong gipasabot nga dili gyud ni overnight nga murag sili nga mohang dayo. Wa na hingtuo nga mahimo ang airport. Daghan ang pessimistic nga dili gyud lagi kuno mahitabo. But now it's there serving the purpose pod sa atong lalawigan sa Bohol. Mura ni dili ni parang sili nga mohang dayo, mura ni og baka congressman gilatan mo take og time. Naamag yung mga proyekto nga dali ra nimong i-put in place. Kaya resources na ana sa imong mga kamot. But if you have long gestation projects like palitan ng power supply issue, medyo taas-taas gyud. Pareho po na ng hospital nga atong gigama diha sa lungsod sa Cortes as an expansion sa atong Galeares Tagbilaran. Pero sa amo nagisugod mga 2014 gidonate nato ang yuta, board member ka pa, when we were able to buy 20 hectares in Cortes, atong gi-donate ang 5 hectares to Department of Health. Unya gasugod og proposal, hingabot og NEDA, taas ang proseso, na-approve 2018, na-release ang pundo 2020, second fund trans 2021, ug karon hopefully maka-operate na ta by 2024. So man ito gingon na longer gestation periods, labi na gyud og dako ang investments nga para niini. Yes, man itong gitawag og puhon. Now, Congressman, madyo kay wa ka ma-discourage ato sa may imuhang fighting spirit atong tungura nga daghang atong hagit. Di ko kay imagine ayaw 15 mag-gobernador atong tungurang gilinog pa, giyolanda pa, guban pa. So may imong driving force ato, Congressman. Simple ra gud akong tubag ni ana because I was asked also by the media sa una og hangtod karon. Karon nga ga-anniversary na daghang manawag nato nga media usab not only here but in Cebu and also in Manila. Mangayo sa atong assessment, no. So ang ako rin yung tubag ni ana, ang driving force, ang guide nato, kay ato yung gihingugma o gimahal ang Bohol. Correct. Ug tungod ni ana, di gyud ko kalimot, 1995, I was Vice Governor of the Province of Bohol. Si Rene Relampagos mo ay Governor at the time. Diha magyud gasugod ang pagama sa vision statement of the Province of Bohol. Unsa itong gustong panlantaw, what do you want to see in the future happening to Bohol? Unsa man nga kind of Bohol ang gusto nato makabot. Dito hinggawas ng gitawag og prime agricultural tourism destination, strong balance agri-industrial province, hingsud tong edukasyon, hingsud tong environment, hingsud tong culture, heritage. Naa sa atong vision statement. Kana mo'y motivating factor. In spite of all difficulties nga atong hingagian, dili lang gyud ta lose sight sa atong vision. As long as we are faithful to our plans, as long as we give the best of ourselves, naagyod, ma-realize yun na nato. The same way as Bohol Island State University was only a dream. Nabitaw na sa ilang, gahapon di ay, ilang anniversary. 14th anniversary, sukad sa pag-sign ni President Gloria Macapagal Arroyo, sa balaod nga atong gipasa sa Kongreso, making CIVISCAF, the Bohol Island State University. Congratulations dahil ni Dr. Pinaso, og mga entire family sa Baisu. Unya diha pod si CHED Commissioner Mark Libre nga uban nato gahapon. They invited me to be the keynote speaker kay kita man lagi ang author sa balaod. But it took several years before the law was passed. Mga 5 ka tuig man tingali to nga gisigihag debate hangtod nga nahimo ra gyud ang atong damgo. So mo na giingon ang mga taga Baisu sa ilahang unsa ni sa ilahang kanta na may Baisu hymn, no? Nga moingon nga a dream, a thought, a reality. I subscribe to that. Ug mao na itong motivating factor. So bisan whether it's the earthquake or our personal lives, ato ang mga plano sa ato ang careers or sa kinabuhi, mao gyud na hinumduman nato. Never lose sight of your vision and never forget that there is a God that will make your dreams
a reality. Yes, and then of course, lakpit tagamay ang Baiso. Mao nang ang Baiso mismo sila may gangan ni Congressman Chato nga father of Baiso. Sila may gagawin na. Kasi man ang amahan sa balaod nga naghigmo sa Baiso. Salamat sa Baiso, no? Sa ilang pag-recognize po sa atong paningkamot og tama. Yeah. Congressman, may numdum ko atong panahos linog, mga tao na ngayog tubig. Tabang nila mga placards. Later on, na-amaze ang national media kay katong mga placards ginamag-oling sako, nabutangan mag-thank you. Magnagi karakter sa bulanon nga nung nilutaw atong panahon sa linog po nakatuig ang milabay. Di gyud ko kalimot kay nag-headline gyud na. Yeah. Ang bansiwag ang litrato sa Inquirer. Yes. Atong panahon na nga after the earthquake, immediately after the earthquake, ang mga nanggawas nga mga Tubig. tarps or mga Karton. or mga karton ug uban sako ug uban pa tubig no, so tabang or something like that. But weeks after, hinggawas sa tong dako kaayo nga nakabutang dito sa usa ka area nga daghang salamat. Thank you. And nakita na sa mga nagda sa chopper. Because we were using the Air Force choppers. Magpasalamat ako sa mga response groups nato sa Air Force o sa kanang Army, sa mga kapulisan, ang atong mga reservists kay appeal man sila sa core gyud nga respond. Unya kadtong nagisakay og chopper, nakita nila tong kadtong dako kay marka nga pasalamat. So hingsud gyud sa Inquirer nga lahi gyud kayo ang spirit sa mga bulanon. Kay mapasalamat tong we are a grateful people. Yeah. And we always thank God and all the others nga tabang sa lalawigan sa Bohol during our most difficult times. Unsa man kay kinaiya sa bulanon nato, Congressman? Murag na highlight atong panahon na. Mao na kanunay na kung gibalik-balik every time bitaw nga mag-istorya ta, diskurso ta, interviewon ta, especially atong panahon na nga when God closes a door, He always opens other windows. And that is true also with what happened in the earthquake. Nya tulo ka butang gyud ang lessons learned nga akong kanunay mahinumduman, and I'm sharing with all of you. Tulo ka factors. Number one, the faith of the Boholanos in the Lord Almighty is so strong. It cannot be weakened by just an earthquake. In fact, mas hinglig-on ang pagtuo sa mga bulanon sa atong labang magagagahom nga naa gyud sa kanunay. Wa buhii atong kamot. Number two, of course, ang atong mga katawhan dito nakarealize sa pagsalig nila their belief and their trust in each other. Kay tanan nagtinabangay naman yun. Wala na may nahimilin sa daplin as onlookers. Everyone were helping each other. We had very strong belief nga naa gyud motabang nato. Whether bulanon sila or outside Bohol, whether national or international community, diha gyud ang tibuok mga katawhan nga ning tabang. We have strong belief in the capacity of each other to help. Now, the other third thing is ang kalig-on sa mga bulanon. We have strong faith in ourselves. Resilient. Nga wa gyud mo atras ang mga bulanon individually and collectively. So mo na gitawag og resilience, no? So lig-on gyud ta. So mo nang tulo in summary, moingon ko nga kaning tulo dako ka factor sa response ug sa recovery. Wow. So kudos tuol mga sano ug sana sa ato ang pagtinabangay o panaghiusa. And then of course, Congressman, aside sa naguba ang atong mga structure gobyerno, no, ang atong tourism sektor grabing pagkapekto sa linog. Sa may gihimo na tong paningkamot atong tungura nga kay bawta nga dako kayo industry ang tourism sa atong lalawigan sa Bohol atong panahon sa linog. Naigo ang turismo tungod sa linog, daghang infrastructures nga nagaguba, daghang mga kalsada, mga simbahan nga mo i-highlight nato sa atong heritage tourism. Even the Chocolate Hills was severely damaged. Ang complex ito. Dako kayo ang impact po nini tungod kay in the international global community, ang media nag-carries a story about Bohol being damaged because of the earthquake. CNN, BBC, tanan nga international media outlets. So ang tibuok kalibutan, nahibalo nga down ang Bohol. Damage ang Bohol. Now, what was also in our mind was ang rehabilitation should be comprehensive. Dili lang ni kay rehabilitation on one aspect, but all aspects of human development was important. Importante ang panglawas, number one, edukasyon,
agrikultura, turismo, kay mga major job-generating industry sa lalawigan. Rehabilitation sa infrastructure, even information technology. Kay bago pa natong i-push po ang programa sa fiber optics nga makonected ang Bohol because we were not part of the information highway, communications highway before I assumed as governor. So kinahanglan to nga masud. Now, tungod lagi sa dako nga damage, atong gitagaan og planning ang tourism sector. I would like to ask, I would like to extend my thanks and appreciation sa atong mga tourism players. Active yun sila, Attorney Doy Nunag, ug uban ng mga players sa tourism industry. We had several consultations on how we can recover, at least on the area of tourism. Ug mao na hinungdan nga kita maggupoy na chairman sa Tourism Committee sa Kongreso. In fact, we authored the Tourism Act of 2009. Kami ni Senator Gordon because of that, we traveled around the world with different conferences, meetings of the United Nations Tourism Organization. Kunya, adto na itong ikita personally ang Secretary General sa UN, WTO, ang mga partners nimo from the other countries. We made use of contacts, not only nationally, but also internationally. Ang atong gibuhat with the Department of Tourism on board, na nagtabang na to, we were able to bring the UN WTO Secretary General himself to Bohol so that we can be helped in the planning of the project. Unya, dinhi ang Department of Tourism, kapila balik-balik sila dinhi, Secretary Mon Jimenez, also there with us. Unya, meron lisod ang UN WTO, and then they brought CNN to Bohol. Ang consultant sa CNN on marketing, mao'y nagtabang na to, the workshop with the local players of the tourism industry. Unya, ang nindot ni adto kay tungod sa intervention sa CNN, income up na gitawag og Behold Bohol. Tagline, Bohol. So the tagline Behold Bohol was a product of the recovery efforts after the earthquake. So kanang makita na tong Behold Bohol din ha, that was born as an effort, as an offshoot of the dream to restore the damaged image of Bohol in our tourism sector. So now, it's a thing of the past. Wow. The Behold Bohol is already there, na naka-anchor ang atong mga promotions. O niya karon, ang ato pod nga tourism industry is soaring. After the earthquake, malipay ta, tungod kay nahibalik yun ang atong tourism arrivals. No? So niya gabi, hapon, nag-istorya mi ni Secretary Balisacan, ang atong NEDA Secretary, kay giaprubahan naman po ang 4 billion nga gipropose sa NEDA. Sa una pa ni siya gipropose, pero na-stalled, nalangan tungod sa COVID. Diha na gud unta ni, pero nalangan tungod sa COVID. Now, giaprubahan sa NEDA, and then naay mga proponents like Aboitiz nga sila na gud unta toy makadawat sa contract adtong wa pa mag-COVID, pero pag COVID i-withdraw nila ang ilang proposal tungod kay gusto nilang i-readjust ang computations kay apektado lagi kuno sa effect of COVID ang arrivals ning drop, whatever. So, whoever wins in that, sila mo implement atong 4 billion public-private partnership. Diin, ang atong airport ma-expand, ang management of sa airport from CAAP, idong na dito sa private. Secretary Balasacan was telling me, wala pa na ma-award, although na-approve na sa NEDA board ang entire project, wala pa na siya ma-award to a private sector partner, kaya evaluate pa sila. Kung niya gawa sa ana, moagi pa gyud siya sa kanang first proponent kay Aboitiz man, moagi pa na siya og gitawag og Swiss Challenge. Kanang Swiss Challenge is some kind of a bidding. Aron adto didto mo counter proposal kadto interesado pod gawa sa Aboitiz. O while lain, then Aboitiz na gyud ang moda sa atong airport. And that will be a bigger airport. Sila na mo invest, government will be their partner. Unya, ma-improve na ang sulod, manaanay mga tindahan sa sulod, mamaligya. Kaysa karon ka-up, wala magyud na i-award. Tungod kay gahuwat lagi sa private sector partner. Otherwise, ug i-award nila karon, nya na private sector nga musod, matangtang unya ang mga concessionaires, kaya na private nga musod. Yes. So, imagine daghan na kayo mga kalambuan no, different aspects, and then malakpit po tagamay gani congressman nga in terms of tourism nalipay ta bisan gani after Odette and then COVID
na balik na nga ato ang turismo niya, labi na kay na-declare po ang atong Bohol, no? As the only UNESCO Geopark sa atong entire country. So, garbo na to na. Kanang declaration of geopark sa lalawigan sa Bohol, appeal po na sa blessings of the earthquake. Kay tungod kay na ay uplift, na ay mga daghang arise nga geological formations after the earthquake, nakadugang siya. Mao to nga, I have to be honest, sa atong katawhan sa Bohol, pag sugod gyud og hisgot nga mo-apply sa UNESCO Geopark, galisod ko analyze unsaon pag-comply sa requirements kay nalisuran. Until abot ang atong UP School of Urban and Regional Planning kana UP SURP o ang usa ka professor nga gikan sa University of Hamburg, Germany, nga may assure nato nga sila may motabang sa atong local teams pagama sa mga documentation. And they had strong belief nga mopasarta. And indeed, ni pasar. Mao to nga ang confidence nato nga mudawat ini nga maong challenge atong gidawat. And I'm happy that the succeeding leaderships of Governor Artiap, Governor Aris Amentado, gipadayon ang tanan natong nasugdan. Yes. So, we were able to get the recognition as the first geopark in the Philippines, the only geopark in the Philippines. Unya, nakatabang ni sa turismo. Kay grabe naman, bisan gani dito sa kauluhan, mag-budget hearing dito sa Kongreso, bisan kinsay ato ikita. Even ambassadors, because I had a meeting with the ambassador of Netherlands before I came home for the recess. Iimbitar mi niya dito. Kaya nag-flag racing mi para sa Sustainable Development Goals na maopoy thrust nga makabot, no? Kay UN-based po ni siya. When she learned that I'm from Bohol, Geopark man diretso na sud siya. Wow. Congratulations. I've been to Bohol. It's a beautiful province. So meaning to say, nakatabang og tampo sa atong turismo usab. Okay. Now, looking Plus, the new airport. Yeah, of course. Kaya ang atong new international airport, Green Airport. Green Airport. Mao ni mo naka-open sa doors for tourism. Yes. Now, looking forward, Congressman, sa point of view as a leader, unsa may mga nakatuna na to aning hitabo sa Linog, labi na in terms of infra, planning, and overall development goals, labi na kung ikaw, LGU, after that great earthquake po katuig na ang Milabay? Ang dako natong pagtanaw karon nga kaning tanan nga mga lessons, no, nga nakabot nato tungod sa nahitabo nga linog sa atong lalawigan, dako sad ni og epekto sa unsay angay nato nga paghimuon sa sunod nga panahon. Ang ato pananglitan nga mga andamonon sa kanunay kay maghisgot tag resilience. Di man gyud ta katagna og ano sa ang sunod nga mga challenges. Correct. Whether man-made lagi or natural disasters. Kani mga po nga mitigation, adaptation, keywords ni siya sa disaster preparedness, response, and resilience. O mao ni para nato nga everything starts with a good plan. Onya, we have to be faithful with the plan. Ang mga plano apil na sa fiscal financing, risk financing. So when we put that into the table, ang mga building standards, pagasundon, labi na kay naay climate change nga dakong problema karon, ang mga paggamit sa hazard maps sa mga local governments, pagpalig-on sa DRRM programs, collaboration with the different agencies of government and non-government groups, labi na ang atong private sector, unya mga development partners nato, both local and international, kani sila mo'y makatabang pag siguro nga ready ta for any eventuality. Ang importante lang nga ang atong cascading of information dili lang gikan sa taas kundi ang tungod sa ubos ug sa atong katawhan. Bisan gani aning issue of climate change, kusog kaayo na ang mga bagyo, kusog na kaayo ang storm surges. This can happen anytime. Pero kung ang atong mga building structured in a way nga mo respond kay nagsunod sa building standards, or ang atong mga ubo, kanang ato bang mga officers in charge of issuing building permits, magbantay nga nagamit og hazard map ang kara local government,
aron matan-aw nga why matugot nga pagtukod sa mga lugar nga Na-fault. na fault baka ha or delikado. lugar nga kanunay mabahaan og tubig. Mao nay mga mitigation sa damage or adaptation pod sa situation nga kanunay mahitabo, kanunay natong nahibalo nga moabot yod pero usahay dili nato matagaan og importansya. So kana sila mo atong recommendation sa side sa government na we should be able to address the future needs by present responses. Wow. And of course, looking forward, Congressman, unsa may maayong maggamit na to para sa atong lalawigang Bohol, labi na gikan sa point of view nimo sa usa ka tested leader nga niagi o dakong hagit sa po katuig na milabay. Looking forward, unsa may makagamitan nini para sa atong lalawigan? Dako kaayo gagamitan ang atong eksperyensya sa miaging trahedya sa Linog. Tanan nga panghitabo will always teach us new lessons. Unya kaning atong new lessons nga makatunan, mausad ni ang atong agianan because it will mold the future. So mao nga importante kaayo, we should always be guided kay ang Bohol di ko kalimot during my term nag-earthquake. As governor, mingsud ang hagit sa Kahusay ug Kalinaw when the Abu Sayyaf came in to the province of Bohol. After me, hingsud ang COVID. Unya, mingsud pa yun ang Odette. Kani kasunod-sunod nga mga trahedya sa atong lalawigan sa Bohol. And what is important is always take every experience as a lesson and then prepare for a better response in the future. So, mao na akong matubag sa imong pangutana, Attorney Abel. Unsa may kagamitan ni ini? How can these past lessons be used for the present and the future? Nya kanunay ko moingon, di gyud ta mahadlok og naay hagit. Di gyud ta mahadlok og naay mga kalisdanan. Kay naay kanunay na akong isulti ba diskurso ko to inspire people. I always say, a kite cannot fly higher unless it soars against the winds. Wa ako noy tabanog nga makapadayon og lupad kun way hangin nga mosungsong niini. So mao nay importante nga mahinumduman. Let us look at the problems as stepping stones instead of looking at them as stumbling blocks. And we have proven it. Yeah. Because during our difficult times, after that, recovery happened. And then we had high growth rate. Central Bank itself announced at the time when I was about to step down as governor, nga ang atong growth rate was 9.1%, higher than the national average of 6.7%. Our employment rate was high, and our rate of poverty sa index was down, went down, very low, 21 and then 15%. Ang atong tourism arrival increased. Ang atong increase sa air traffic, seaport activities, economic, banking sector, nahimong robust after. And even, our rice self-sufficiency was beyond 100%. Nag-decrease atong crime volume sa atong lalawigan sa Bohol and other indicators. These are all part of what we call results of challenges nga atog yung gitan-aw nga opportunities also for growth. And let me tell everyone nga katong gusto sad mo tan-aw more on these stories, inspiring stories, you can look at the Lawig sa Pagdumala. Because this book chronicles everything and naani sa ato mga libraries bisan sa mga tulungaan nato major universities and colleges. Napo ni Provincial Library, naani dito sa Congressional Library. But I have also instructed our staff to work out on putting this online. Wow. Well, mga kaigsunan, before to mo end, it's been a very fruitful discussion to commemorate and celebrate the recovery, no? Ato pong gihandom, Congressman, ang ato mga kaigsunan na sa maong trahedya, ikuha ito nilang hinawamang kinabuhi kay nahimo silang biktima sa maong tragedy, apan bisan pa niana, atos lang gihandom sa atong mga pag-ampo, atong kanunay silang uban sa atong paningkamot
nga ang atong pag-recover sa Bohol dinuyugan usab sa atong paghandom sa ilang mga sakripisyo atong tungura. Yes, Abel. As far as I can recall, mga 212 katao ang nawad-an sa ilahang kinabuhi tungod sa maong trahedya. Ug daghan kayo ang injured nga mga katawhan, other than the destruction of properties, both public and private. I think on this 10th year of commemorating the disaster that happened of the earthquake, panahon sad ning atong ihalad ang mga pag-ampo sa atong labang makagagahom, ang atong mga kaigsuunan nga ming taliwan tungod sa maong trahedya, ato silang iampo. May they rest in peace, and may also their lives be shining examples of sacrifice sa atong mga katawhan. And we also pray for those who suffered the most during the earthquake. We pray that they have already recovered from the fears of the tragedy. And then, makabalik ta sa atong kanunay nga normal nga paglantaw sa kalambuan pa sa atong tagsa-tagsa kabanay o sa atong komunidad. So, to everyone, we say that in this moment of commemorating the 10th year of the earthquake, we continue to strengthen our faith, we continue to strengthen our belief in each other, and we also continue to believe that each one of us has the capacity to respond nga makabarog sa panahon sa kalisod. Again, let's all pray for our departed brothers and sisters, and we thank also the church and the faith-based groups for continuously praying para sa atong mga kaigsoonang bulanon o sa atong kalambuan isip sa kalalawigan. Amen to that. Amen. Thank you very much, Congressman. Okay, mga kaigsunan, ubay-ubay ang atong nahimong discussion karon tungod kay kini special edition man sa ato ang 10th anniversary commemoration sa Great Bohol Earthquake. Atong ipadangat kaninyo ang inyong atong pasalamat sa pakiguban kanunay sa atong programa Kita ug atong kongresista. Ato lang i-greet gamay no sila si Kurt Mendez, Ma'am Verhilia Tejada, Esther Hingpitz, si Tantan Melbourne Lasanderas, Kagawad Lubatona, Evelyn Ayuban, and of course nakita na ko ganyan si former board member Arn Lungay is watching. So sa tanan natong mga online viewers, salamat hinaut panta nga usata sa atong paghandom, pagampo og paglig-on. Let me also reiterate once again, Attorney Abel, no? Before we wind up, akong usbon og pasalamat ang atong tanan nga mga local leaders. This is a test of leadership, public and private natong tanan. We are leaders in our own right, and then we showed the best of our being leaders tungod sa nahitabo nga katalagman. Church leaders, private sector leaders, ang atong local government, special thanks to our mayors, naka-frontline sila, ang atong mga kapitanes o ang atong mga barangay officials, no? So, salamat sa tanan, and thank you for being with us in this special edition of Kita ug ang atong kongresista. Daghang salamat, Congressman, and before we end, ato ding pahalipay sa lungsod sa Maribohok led by Mayor Romy Manota. Yes, Foundation Day sa Maribohok usab karong adlaw. So, happy Foundation Day, LGU Maribohok. Well, mga kaigsunan, napupos na gyud atong oras sa pagkinag-uban ron. Again, salamat kayo sa inyong kanunay pagsubaybay sa atong programa Kita ug atong kongresista. Hinaot pa ta nga kining atong special edition atong ihalad isip paghandom o pagampo nga atong naangkon nga kadaugan pagbalik pagbangon sa atong Bohol kanunay kaakuhan sa tanan. Og ato sab nga iampo nga malikay ang Bohol o ang atong nasod sa mga trahedya nga kanunay nagahagit sa atong tagsa-tagsa ka mga lugar. Okay, daghang salamat Congressman Edgar Chato. Hinumdumi si Congressman Edgar Chato sa serbisyo idol ko. Kini si Attorney Abel Damalerio. Daghang salamat. Maayong adlaw kanatong tanan. Hangtod sa sunod natong panag-uban, padayon natong panagisgutan, garantisadong serbisyo, luyugan ta. Kita ug atong kongresista.